Smile on your face, O Lord. Come on, bigyan po natin ng malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. King of Kings and the Lord of Lords, salamat po Panginoon sa araw na ito. Thank you for being with us today, O God. Salamat sa presensya mo na amin pong nararanasan ngayong umagang ito. Lord, we thank you for a healthy life. Salamat sa malusog na pangatawan, malakas na kaisipan, Panginoon, na magtungo sa lugar na ito upang tanggapin ang iyong salita. Kaya Lord, today, we will listen to the Word, we will love your Word, and we will live by the Word, O God. Kaya salamat muli. We ask that you anoint this worship service and even all the worship services all throughout the globe, Panginoon. Naroon ang anointing mo. Kaya salamat, ngayon pa lang, kine-claim na namin ang katagumpayan at kami lalabas sa lugar na ito, dala-dala ang bagong bagay na inilalagay mo at ilalagay sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Speak through your servant, Lord. Ikaw lamang ang mataas at bawat salitang maririnig namin, Panginoon, will not only inform us, but will transform us from glory to glory. We love you, Lord God. We love you, Jesus. And we love you, Holy Spirit. Sa amin po ang tagumpay sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. We all may be seated, please. Atin pong sama-samang i-declare ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus, the Anointed One, our loving God. I-declare din po natin ang ating kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino excited today? Madami pong nakapula ngayon. Ano kayang dahilan? Ikaw ba'y parang gasolina? Nagmamahal araw-araw? Thank you, Lord. Last week, pinag-usapan po natin about discipleship. Pero mag-focus muna po tayo today kasi ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang pagmamahal. Tuloy natin next week yung part 2 po ng sa discipleship. Amen. Ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin, ngayon po ay nasa lugar ng UAE to celebrate their anniversary there. At after that, pupunta naman po sila ng Qatar. Kaya patuloy po natin silang ipag-pray. Isama ang ating mga minamahal na mga magulang sa kanila pong katagumpayan at sa pagkilos ng Diyos sa bawat gawain po nila doon. Praise God. Thank you, Lord. Sabi mo muna sa katabi mo, batiin mo muna yan ng good morning. Yung may kasamang pag-ibig. Paano ba yung good morning na may love? O, di sabihin mo sa kanya, good morning, love. Okay. Ito raw po yung buwan ng pag-ibig. Tanong, may ka-date ka na ba sa 14? Sino dito yung mag-isa siyang magde-date sa 14? Okay lang yan. Okay lang yan. Nakabili ka na ba ng rosas kahapon? Para hindi mahal ang bili mo sa 14? Ito na rin po yung buwan na marami tayong maririnig na ganito. Tara, punta tayo sa sementeryo. Bakit? Dalawin natin ang puso kong patay na patay sa iyo. Grabe no? Pwede, pwede. May mga nagsasabi pa, ini-small ka ba nila? Huwag kang mag-alala, iniibig naman kita.
Kitang-kita ko yung mga ngipin nyo dito. Pati yung mga nasa online, kita ko lahat kayo nakangisi. Magandang umaga at magandang araw sa lahat po ng ating JA1 online family. Kapag ako may tindahan, lahat ng tao bebentahan ko ng mura. Ikaw lang ang hindi. Bakit? Kasi sa'yo lang ako magmamahal. Grabe naman yun. Alam mo, ang galing mo sa puzzle. Bakit? Kasi umaga pa lang, nabuo mo na ang araw ko. Pwede? Parang humihina na yung ano nyo. O yung iba ganito. Yelo ka ba? Sabihin nyo, tanongin nyo kung bakit. Yelo ka ba? Kasi crush mo ako, no? Hindi. Para kasi kitang gustong ihampas sa pader. Alam mo, talagang love na love, ha? Pala may kasamang galit na. Sinong cheesy ngayong buwan na ito? Walang aamin, ano po? Pero alam nyo, ang month na ito nakakagulat din when it comes to love. You know why? Sino ditong nagulat nung malaman nilang hiwalay na si Dominic at si Bea? Hindi ba dapat kasalan na? Naghiwalay din si Jericho Rosales at si Kim Jones. Updated si Pastor. At kagabi lang, di ko alam kung totoo ito, ha? Huwag kayo maingay, atin-atin lang. Pati daw si Sam Milby at si Catriona Gray. Hindi tayo nagmamarites dito, ha? Baka sabihin nyo, ano itong pinuntahan ko? Showbiz update ba ito? No. Anong point ko? Ba't kung kailan February at buwan ng pag-ibig, saka parang maraming naghihiwalay? Buti na lang wala sa JA1 noon. Sa JA1, lahat nagmamahalan. Patindi ng patindi ang pag-ibig sa isa't isa. Amen? Palakas ng palakas ang pamilya, ang relasyon ng pamilya. Alam mo ang posibleng rason? Kasi hindi sila tunay na nagmamahal. Either mali ang kanilang konsepto ng pag-ibig or hindi talaga nila alam ang tunay na dahilan o meaning ng pagmamahal. Kaya po ang topic natin for today, ang tunay na pagmamahal. Sa panahon po ngayon, napakabilis na pong sabihin na mahal mo ang isang tao. Totoo? Minsan isang knee-jerk reaction na lang ito. Minsan nakita mo lang yung DP niya sa Facebook or Instagram, mahal mo na. Napadaan ka lang sa isang coffee shop at nagkatinginan kayong dalawa, mahal mo na. Binigyan ka lang ng tubig, mahal mo na. Maraming mahilig mag-assume sa panahon ngayon. Totoo ba yun? Kaya nasasaktan kasi laging nag-a-assume. Minsan feeling dictionary tayo. Anong ibig sabihin nun? Lahat na lang ng galaw may kahulugan sa'yo. Kaya iiyak-iyak kasi na sin zone. Tiningnan lang ang chat mo, walang reply. Umiiyak kasi na friend zone. Kahit ano pang gawin mo para mahalin ka, pero hanggang kaibigan ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, may kilala akong ganon. Na friend zone. At alam niyo yung bago? May bago po. Na siopaw zone. Siopaw zone. Akala mo special ka. Kaya todo asado ka. Pero ang totoo, bola-bola lang pala lahat. Meron na bang nakaranas na mga siopaw zone dito? Pero gusto kong malaman nyo, ang tunay na pagmamahal, Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. Ang sabi po dito, the Lord's unfailing love and mercy still continue, fresh as the morning, as sure as the sunrise. The Lord is all I have, and so in Him I put my hope. Ang tunay pala pong meaning o konsepto ng pagmamahal ay makikita sa isang verse o sa 3 verses na ito na ating binasa. Yan po ay sinulat ng isang propetang laging umiiyak, si Prophet Jeremiah. At sinulat niya ito sa panahon ng pagbagsak po ng Israel sa kamay ng mga Babylonians.
Pero kahit pa nakikita niya ay distraction sa buong paligid niya, ang kanya pa rin pong sinasabi at laman ng kanyang puso, the Lord's unfailing love and mercy still continue. Kaya po ba nating tingnan yon? Na sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, pagsubok, pagbagsak, pwede mo pa rin sabihin na the Lord's unfailing love and mercy still continue. Tuloy-tuloy pa rin ang walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos sa buhay ko. Ang tunay na nagmamahal, hindi niya nakikita ang distraction ng kanyang paligid. Ang nakikita niya ay ang walang tapos na pag-ibig ng Diyos. Amen? May grabing pananaw o konsepto si Jeremiah sa pag-ibig. Ano nga ba ang tamang pananaw sa pag-ibig? Kailangan ba may partner ako para masabi na ako ay may tamang pananaw sa pag-ibig? May iba na ang concept nila ng pag-ibig is parang fairy tale. Parang Cinderella na may fairy godmother na sa isang wisik ng wand may instant makeover. Tapos makakaiwan siya ng sapatos. Tapos pag nahanap yung may-ari ng sapatos, agad kinabukasan ikakasal kay Prince Charming. Nagsayaw lang sila ng ilang minuto, kinasal na pagkatapos. Ganun na lang ba ang pananaw sa pag-ibig? May mga naghahanap ng palaka, tapos hahalikan, baka sakaling maging Prince Charming. Ganun ba ang konsepto ng pag-ibig? Now, ngayong umaga, pag-aralan po natin ang 3 stages of love. What are the 3 stages of love na dapat nating maintindihan? Unang stage, love is a feeling. Po, hindi po ba ang love ay hindi feeling? Ang love ay isang decision? Ang love po, ito po ay nagmamature. Sa totoo lang naman, kaya mo siya minahal kasi na-attract ka sa kanya. Ito yung pinakaunang stage ng love na pinakamababaw sa lahat. Bakit? Ito yung attraction to someone's physical attributes. Aminin mo, kaya mo sinagot na pugian ka talaga. Aminin mo, kaya mo niligawan kasi nagandahan ka sa kanya. Ang feeling o ang first stage na ito, laging may dahilan, laging may kondisyon. Minsan sinatanong natin, masama ba ang emotion? Tanungin ko kayo, masama ba ang emosyon? Sino yung nagsasabing masama ang emosyon, itaas ang kanyang kamay? Sino yung nagsasabing maganda ang emosyon? At sino yung nagsasabing hanggang ngayon, wala pa rin siyang pakialam kung ano man ang itanong? Ang sagot po ay hindi. Hindi masama ang emosyon. Why? Because God, He even has emotions. May emosyon ng Diyos. Our God is an emotional God. Ano lang ang kaibahan? Ang tao nagdidesisyon based on emotion, pero ang Diyos nagdidesisyon not based on emotion, but based on the Word of God. The Lord decides on something based on devotion, not on emotion. Pero tayong tao, mahilig po tayo magdesisyon, bugso ng ating damdamin. Ito hindi ko na ikwento nung nakaraan, pero ikukwento ko sa inyo. Ako po ay nakaranas na matest ng aking emotion. Yung mga nagdaang linggo. May bibilhin po ako sa isang bike shop. Pero yung bike shop may katabi pong, anong tawag doon? Auto shop, auto parts shop, at may katabi rin namang auto repair shop. Nagpark ako doon sa nung magpapark na ako sa bike shop, ang daming sasakyan. So nagpark ako sa katabi niya, wala namang sasakyan doon, yung auto parts shop. Pagbaba ko po doon, pagpark ko, bumaba ako, sabi nung may edad na nagsalita, "Hoy! Bawal dyan pumark. Doon ka pumark. Hoy, bawal. Doon." Ako naman,
Ngumiti lang ho ako. Sabi ko sa kanya, sorry po. Sorry po. Ito na. Lipat ako doon sa katabi. Yung auto repair shop. Pumark ako doon, sinara ko. Pagbaba ko, naglalakad ako papunta sa bike shop. May sumigaw uli. Ay! Nakahubad na parang bata pa. Ay! Bawal dyan! Hindi ka nag-park dyan doon. Move mo doon. Kung ikaw ang nasa katatayuan ko, how would you respond? Hindi mo ba ako kilala? Baka hindi mo nakikilala. Ilan na napalayas kong demonyo. Baka hindi mo alam, libo-libo, milyon-milyon na ang pinalayas kong demonyo. Ikaw, isang demonyo ka lang. Pwede mong sabihin yun sa tao. Hindi mo ba kilala, pastor ako? Hindi mo ba alam, engineer ako? Hindi mo ba alam, artistahin ako? Pwede kong sabihin yun sa taong yun. I can be pushed by my emotion and feeling. Pero alam niyo po, ang naisip ko ng time na yon, ni-remind sa akin ng Diyos. Difficult people become difficult people because of difficult situation. May reason kung ba't sila ganon. Kaya ano po naging, nung sinigawan po ako noon, ang nasa isip ko po, alam ko na kung bakit ito ganito. Eh, walang tanghali na wala pa nagpapagawa. Kaya ako'y naglalakad, nag-release po ako ng blessing. Lord, magpadala ka po ng magpapagawa para itong mabait na ito, biglang may diin, mabait na ito ay pagpalain. Sumaya naman siya. At pati yung kabila, nung nalampasan ko, nag-release ako ng blessing. Lord, pagpapalain mo ang may-ari ng auto repair shop na ito in Jesus' name. Hindi nila alam, nag-release ako ng blessing. Yung iba baka sabihin, balang araw magsasara ka din. Wag, mag-release ka ng blessing. Nagmamahal ka eh. Pagtapat ko sa bike shop, pumasok ako, bumili ko yung kailangan ko. Paglabas ko, nagulat po ako. Yung auto part shop, ba? Puno na agad ng sasakyan. May mga bumibili na agad. Saglit lang akong bumili eh. At kita ko yung may-ari. Bay, nakangiti na. Doon din sa auto repair shop. May magkasunod na sasakyan agad na pumasok. Yung dating nakahubad, nagdamit na. At kita ko, parang magilas na magilas siya. Bakit? May customer na eh. Kapatid, kaya difficult people ang nasa paligid mo. Difficult situation ang meron sila na hindi mo naman alam. Eh kung ako po ay nagpadala sa aking emosyon at sa aking feeling, kasi na-feel ko po talaga na ako po'y parang kabastos nito. Mga kapatid, kayo po'y wag ganun ha. Wag niyo pong tatawagin ng isang tao ng, Hoy! 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 Lalo't alam mo naman ang pangalan. Tawagin mo sa pangalan. Bakit? Kaya nga yan ay may pangalan. Ang mga alagang ang aso ngayon, hindi na, anong tawag? Whitey, Whitey, nandito si Daddy. Bunso, halika, bunso, bunso. Bunso, bunso. Amen? Tapos yung tao, yung minamahal mo, tatagin mo, ay, shh, shh, halika, halika. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganun, ha? Ang pagtawag sa pangalan ay sign ng respeto mo. Kahit ano ba mga estado niyan sa buhay, tawagin mo sa pangalan. Kung hindi mo alam ang pangalan, tawagin mo, Ma'am, Sir, Kuya, Ate. Gagawin, shh. Shh. Talagang parinig ka. Kanina pa itong... Amen. Kung ang Diyos po yung nag-decide sa base sa kanyang emosyon, wala na tayo dito. Kung pinairal niya ang kanyang deserving po kasi natin na tayo lahat ay mapahamak.
Kung ang ibinigay ng Diyos sa atin ay kung ano yung deserving sa atin, ngayon pa lamang burado na po tayo sa mundong ito. Pero dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos, hindi niya ibinigay ang deserve mo o deserve ko na kapahamakan. Ang ibinigay niya sa iyo, buhay na walang hanggan. Ano lang gagawin mo? Tanggapin siya, manampalataya na siya'y nagligtas ng iyong buhay. Love is also a feeling. Huwag mo sasabihin, mali ito, mali. Hindi, kaya mo naramdaman yan, may nag-trigger sa iyo. Kaya possible na talagang yan ay maramdaman mo. Okay lang na maramdaman mo na nagmamahal ka, pero kung dito ka mag-i-stay sa ganitong perspective, malaki ang chance na magkamali ka. Okay lang maramdaman mong mahal mo siya, pero wag kang mag-stay na nararamdaman mo lang ang pagmamahal na yon. Why? Jeremiah chapter 17 verse 9. Who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is too sick to be healed. Grabe po ang description ng Diyos sa puso ng tao. Walang makakaunawa sa puso ng tao. Kaya pansinin mo, nung minahal mo yung taong yon, walang makaunawa sa iyo. Why? Sabi nila, love is blind. No, love is not blind. There is nothing else so deceitful. Ang sabi doon, wala nang mas madaya pa kaysa sa puso mo o puso ng tao. Wala nang, kita nyo, it is too sick to be healed. Parang sinabi ng Diyos, wala na pong way para gamutin ang sakit na meron sa puso ng tao. Kaya bakit mo susundin ang puso mo? Madaya ang puso mo. Mga kabataan, taas ang kamay ng mga kabataan dito. Taas ang kamay. Yung legit muna na kabataan. Hindi yung JA1 kabataan, yung legit muna, 13 to 22, taas ang kamay. Oh. Alam nyo ba, sa konsepto na ito ng love is a feeling, rampant ang manipulation. Madaling mamanipulate kapag ang emosyon na ang tinira. Sasabihan ka ng mga bagay na gusto mong marinig para makuha lang ang feelings mo. At dahil wala ka bang stability to manage your feelings, you are clouded. Ano mangyayari? Papasok ka na sa isang relationship na akala mo ang basehan lang ay ang nararamdaman mo. At pag pumasok ka dyan mo na marirealize that you made a wrong decision. Why? You decided because na-trigger lang yung emotion mo. Na-fulfill lang yung need mo to be loved. Sinosyopaw ka na, hindi mo pa nahahalata. Bakit? Nalunod ka na kasi sa feelings mo para sa tao na yon. So anong dapat mong gawin? Proverbs chapter 4, verse 23. Guard your heart more than anything else because the source of your life flows from it. Bantayan mo ang puso mo. Diyan nagmumula ang tunay na daloy ng buhay mo. Imaginein mo, kung yung nanigaw na nasa auto parts shop at auto repair shop ay parehas ko ring sinigawan. Tapos magkikita kami dito sa JA1 at makikita niya ako magpipreach ng love. Ano sasabihin niya? Love. Sinigawan mo kaya ako noon. Tatandaan niyo po, lahat ng tao na inaaway natin, of course, wala ditong nang-aaway, amen? Lahat ng taong in case, inaway mo, at some point in the future, makakasalubong mo uli yan. Huwag mong iisipin na, wala, hindi na kami magkikita niya, kaya babalatan ko na yan ng pabalik-balik. Mula ulo hanggang talampakan. Hindi mo alam.
Kasi darating ang time, months or years from now, maboborn again yun. At pag naborn again yun, nagkita kayo, ang magmamarka sa kanya kung paano mo siyang binalatan mula ulo hanggang talampakan sa pamamagitan ng masasakit mong salita. Guard your heart more than anything else. Dito daw dumadaloy ang ating buhay. Kaya kung hindi ka marunong magbantay sa iyong puso, lahat na lamang ine-entertain mo, maganda at hindi, basura at bulaklak, lahat pinapapasok mo sa iyong puso, kapatid, mapupulyot lamang ang iyong heart. Lahat ng gustong i-entertain ng heart mo, kahit masama na, pinapapasok mo pa. Guard your heart. You have to set your limits and boundaries. Naalala ko po yung sinabi ng ating mayor nung anniversary natin. Ang pinakamalaking challenge na meron ng Batangas City is the rising number of teenage pregnancies. Why? Kasi marami pong kabataan hindi nagbabantay ng puso. Akala nila okay lang lahat, maganda, naririnig, and everything, magandang pinapakita. Pero hindi nila alam, there is a hidden agenda behind it. Ito ho, lagi kong sinasabi sa mga kabataan, iisa lamang ang motibo ng nanliligaw sa iyo sa panahon ngayon. Wala yang ibang motibo. Kapag nag-aaral ka pa at nililigawan ka niya, isa lang ang motibo niyan. Meron niyang gustong kunin sa iyo. Kaya kayong mga babae, mga kabataang babae, ingatan ninyo ang inyong sarili. I-preserve niyo ang inyong sarili sa inyong magiging asawa. Hindi totoo na kailangan ikaw ay may boyfriend, may girlfriend na agad. Huwag tayong sumunod sa Western culture na kinakailangan maya't maya para ka nagpapalit ng damit. Sa pagpapalit ng karelasyon, hindi ganun ang buhay mga kabataan, mga kapatid. You have to guard your heart. Because God prepares someone who is already working in the vineyard na gusto niyang dalhin ka doon, Eva, sa isang Adan na may ginagawa na sa kalooban ng Diyos. Hindi ka dadalhan ng isang Adan na ite-train mo pa lang. Hindi ka dadalhan ng isang Adan o Eva na ikaw pa ang maghihila papunta sa Diyos. Ang tunay na kalooban ng Diyos para sa iyo, sabay kayong nagwo-worship kay Lord. Sabay kayong naglilingkod sa Diyos. Ang tunay na talagang nagmamahal ay yung marunong munang mahalin ng Diyos bago mahalin ng iba. Amen? Bantayan mo ang puso mo. Are we there? Nandiyan pa ba tayo? Huwag nating hingin sa Diyos na, Lord, bantayan mo po ang puso ko. Ikaw ang inutusan ng Diyos. Bantayan mo ang puso mo. At anong gagawin ng Diyos? Ang gagawin ng Diyos, bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng discernment, bibigyan kanya ng faith, ng kaunawaan, ng knowledge. Lahat ng gift pwede mong ma-access para bantayan mo ang puso mo. Pero hindi ang Diyos ang mismo magbabantay ng puso mo. Siya ay tutulong lamang sa iyo. Because you still have the free will to decide to guard or not to guard. Pero ang pipiliin natin is to guard our hearts. Amen? It is our responsibility. Unang stage of love, it is a feeling. Pangalawang stage, love is a commitment. Nakamove on ka na sa feelings lang. Nakita mo na lahat ng maganda at pangit sa taong yon. Pero committed ka pa rin sa Kanya. Ibig sabihin, second stage of love na yan. Merong commitment na. Kung pupunta ka sa Manila, anong gusto mo? Single trip o multiple trips? Kung pupunta ka mula Batangas to Manila, what do you prefer? Isang sakay lang o 3-4 na sakay? Sinong gusto yung isang sakay lang, taas ang kamay? Sinong gusto yung marami siyang sakay? Sino yung wala pa rin balak mag-participate? Mas maganda ang isang sakay lang.
Bakit? Wala ka ng hassle. Kung may dala kang bag, hindi ka na mahirapan, maglipat-lipat na. Hindi ka na mag-iintay at mapapara uli ng sasakyan. Isang trip lang. Ganon din sa pagmamahal. Huwag kang papayag na marami kang trips na dadaanan. Hayaan mo na mula sa una mong pagmamahal, ang dulo na nun ay kasal. Hindi yung, naka-schedule ako ngayon, 9 months lang ako magmamahal. After that, pahinga ako ng 3 months. Tapos, pwede na uli, hahanap na uli ako. Another 6 months, magmamahal naman ako. Ang hirap po ng ganun. Ang daming stopover. Sa bawat stopover mo, may heartbreak, may kalungkutan, down na naman. Bibuild up mo na naman ang iyong pananampalataya. Tapos, magmamahal na naman, madadown na naman pag nag-break. Kapatid, cycle of defeat. Why not magdesisyon ka, Lord, ang aking sarili ay para sa aking God's will, kaya hindi ako magdidesisyon ng ayon lamang sa aking nararamdaman. I will commit only to the person that you prepared for me to be my partner in life. Why? Bakit kailangan matured ka at may commitment ka na? Mahirap po kasi yung palipat-lipat. Yung panliligaw na hindi pupunta sa commitment o marriage, ang tawag doon ay panliligaw. Kaya mga kabataang babae, i-assess ninyo. Ano ba yan? Manliligaw? Manliligaw o manliligaw? The more the trips, the more the heartbreak. Kaya nga hindi pa advisable na mag-boyfriend, girlfriend ang nag-aaral. Bakit? Hindi pa niyan kaya mag-commit. Hindi po, nag-commit po ako sa kanya. Ang commitment nila ay nasa pag-aaral. Hindi ka pwede mag-commit sa dalawang bagay. It's either you choose, mag-aaral ka o mag-boyfriend ka. You commit. Sabi mo, magko-commit ka, di ba? Nag-commit ka sa pag-aaral, ito muna. At pag natapos ito, pwede ka nang mag-commit. Because you cannot give 2 commitments at 2 different worlds. May kausap pa po ba ako? Kabati ko pa po ba kayo? Mahina na ho. Marriage is putting 2 histories in one roof. Kaya gano'n na lang po ka-importante na maunawaan ang commitment. 2 tao na may magkaibang kultura at ugali, bigla mong pagsasamahin. Anong tawag dyan? Sabong. Mag-aaway talaga. Ang mga tao po may kanya-kanyang love languages. Are we aware of this? May kanya-kanyang love language po ang tao. Merong quality time. Gusto mo, nagbibigay sa'yo ng panahon ang asawa mo. Merong words of affirmation. Gusto mong naririnig sa kanyang sinasabihan ka na, ikaw ay, alam mo, napakaganda mo. At ikaw ay mahal na mahal ko. Alam mo ba, namimiss na kita. Words of affirmation. Acts of service. Pinagbubukas mo ng pinto ng sasakyan, tapos isasara mo ng malakas. Bah! Inaalalayan mo, pinagdadala mo ng gamit. Acts of service, pinagluluto mo. Gift giving, mahilig sa sorpresa. Mahilig sa regalo. That's fine. Hindi po ibig sabihin materialistic ka, no. Sadyang yan po yung kasama sa love language. At physical touch. Ito pong mga love languages na ito, mga kapatid, yan po ang pinupunan ng bawat mag-asawahan. I'm talking to husbands and wives here. Husbands and wives. Pinupunan po yan ng bawat mag-asawahan. Dahil bawat mag-asawa may tinatawag pong love tank. Sabihin natin, love tank. At yung love tank na yon, naglalagay ka ng love or nagwi-withdraw ka ng love. Pipili ka lang sa dalawa. At kapag pinufulfill mo ang love languages na to, nagbibigay ka ng quality time, words of affirmation hanggang doon sa physical touch, you are depositing
in your wife or husband's love tank. At pag hindi ito nangyayari, you are withdrawing and removing love sa kanyang love tank. Dito sa second stage of love, dito na po merong danger of disappointment. Makinig po kayong mabuti. Kung hindi ka pa readyng ma-disappoint, huwag ka munang pumasok sa isang romantic relationship. Ulitin ko, kung hindi ka pa handa sa disappointment, huwag ka munang mag-enter into a romantic relationship. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isang mag-partner, ang iniisip ng mag-partner, para gumanda po ang kanilang relasyon, it should be a give and take relationship. Sabihin nga po natin, give and take. Ang isip ng marami, you have to give and you have to take. Para balance. You give and you take. Kailangan, yun ang sikreto. You give and you take. Pero alam nyo, kulang yon. You cannot just give and take and expect na kayo po ay matagumpay na. You know why? Kasi ang love tank ninyo, imagine ninyo ito ha. Si lalaki, may love tank na mababa ang level. Bakit? Sa kanyang bahay, hindi siya nakaranas ng pag-ibig. Wala siyang mga magulang, hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para buhusan ng pagmamahal ng kanyang magulang. Lumaki siyang walang tamang konsepto ng pagmamahal. So ang baba po ng kanyang love tank. Ito namang babae, ang taas ng kanyang love tank. Bakit? Lumaki po siya sa isang family na mapagmahal. Ang ganda ng upbringing niya. Nagmamahalan lahat doon sa buong pamilya. Kaya naman, ang taas-taas po ng kanyang love tank. Nagkakilala ngayon ang dalawa. At nagkagustuhan. At nagpakasal. Ngayon, itong lalaki, mababa ang love tank. Yung babae, mataas ang love tank. Anong logical na dapat gawin? Yung babae ay laging siya ang magbibigay ng love sa lalaki para tumaas. Ang problema, kapag nagbibigay siya, nade-drain siya. Bakit? Walang nanggagaling dito Hindi sila sabay na ganon. Hindi, isa muna. Ang nangyari, tumaas ang love tank ni lalaki, si babae naman ang na-drain. Gano'n na naman, si lalaki ulit, tapos si babae, tapos never-ending cycle of draining the love tank of each other. Kaya ano ang solusyon? Kaya ang pagmamahalan ay love triangle. Merong talagang source ng love sa gitna na kahit kumuha ka ng kumuha, hindi nauubusan yung pagmamahal na galing sa kanya. Kaya pagka ikaw ay na-in love sa Diyos at alam mong puno ka ng pag-ibig ng Diyos, na every time i-share mo ang love mo sa iyong partner, hindi ka nadadry. Bakit? Kasi alam mong may source of love na nanggagaling at nagfo-flow sa iyo. Kaya hindi pwedeng kayong mag-asawa, give and take lang ang relationship nyo. No, ang dapat mong gawin, you give and give to your partner, but you take and take from the love of God. Ulitin ko, kailangan you give and give to your partner. Hindi ka lang nag-iisip na I want to take from you. No. If you want to take something, take it from the love of God. Kasi ang love ng Diyos ang talagang magpupuno sa iyo. Paano kung 20 years na hindi pa nauunawaan ang love language, ang love tank? Paano kayo magsusurvive? Kailangan muna maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. At pag yung nauunawaan mo na, puno ka na, kumpleto ka na, kahit pa wala ang pag-ibig ng partner mo, kahit hindi ka pa married, wala ka pang relationship, kapag nauunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kumpleto ka na. Si Adan po ay hindi naghanap ng Eva dahil siya po'y depressed. Wala, ako'y nag-iisa. Wala man lang kamukha ko dito. Hindi ho ganon. Ang nakakita na hindi magandang nag-iisa si Adan ay ang Diyos.
At nung makita ng Diyos na hindi magandang nag-iisa si Adan, kasi si Adan busy sa ginagawa niya sa Garden of Eden. Siya ay siguro nagtatanim siya doon, nagpapatubo ng mga halaman, pinapangalanan niya lahat ng bunga ng punong kahoy, lahat ng hayop pinapangalanan niya. Busy po siya sa pinagagawa ng Diyos. Eh sabi ng Lord, nako, dapat ito ay merong partner eh. Kaya ikaw, bibigyan ka ng partner in life kapag busy ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Pero pagka ngayon, hindi mo ba alam kung anong dapat mong gawin para sa Panginoon, huwag kang umasa na bibigyan ka na niya ng Eva o ng Adan mo. Kaya anong una mong dapat gawin? Mapuspos ka muna ng pag-ibig ng Diyos. At kapag puspos ka na at kumpleto ka na, remember, hindi ka dapat naghahanap. Kasi ang Diyos, hindi naghanap po si Adan. Ang Diyos mismo ang nagdala. Paano po yun? Eh, pagka hindi po ako naghanap, baka walang lumapit. Huwag kang mag-alala. Kasama yan sa mga pangangailangan mo. Matthew 6:33, unahin mo ang aking katuwiran at ang aking kaluwalhatian at seek ye first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ang iyong unahin, lahat ay idadagdag ko sa iyo. Kasama dyan ang partner in life mo. Hindi naman nagtanong si Adan Lord, parang ako'y nalulungkot, kailangan ko po yata ng partner. Hindi po. Ang sabi ng Diyos, hindi mabuting nag-iisa ang tao. Genesis 2 verse 18, hindi pwede nag-iisa ang tao. Kailangan niya ng partner. Ang tanong, may ginagawa ka na ba? May ginagawa ka na ba? Kung may ginagawa ka na at wala ka pang partner, pwede na magpadala ng partner si Lord sa'yo. Malay mo, paglabas mo sa lugar na ito, makakabanggaan mo. Tas bumagal ang mundo mo. Nalaglag ang cellphone niya. Why? Kasi in love ka na sa Diyos eh. Kompleto ka na sa Diyos pa lang. At pag ganun po ang tao, kompleto na sa Diyos. Ang Diyos walang pasubaling magdala ng para sa'yo. Eh paano ho yung wala pa? Ibig sabihin, kahit may edad na. Ibig sabihin, hindi sila kontento sa Diyos? No. Ibig sabihin lamang po nun, sobrang ini-enjoy pa ni Lord yung taong yun. Kaya hindi pa siya padalhan ng partner in life. Eh, paano ho hanggang kailan po ako i-enjoy ni Lord? Isaiah chapter 60, verse 22. In the right time, I, the Lord, will make it happen. Ano ibig sabihin nun? Isaiah 60, verse 22. Either sa 60 years old ka na or 22 years old. Ano ibig sabihin? Kahit 60 ka na, pwede bang mangyari? Or kahit 22 ka, pwedeng mangyari. Amen? Ano kaya ang pinagsasasabi ni Reb doon? Hindi ang magdi-define sa'yo ay ang pagmamahal ng partner mo. Ang magdi-define sa'yo as a person is how God loves you so much. Piliin mo ang partner na may Jesus na agad. Hindi yung magkaka-Jesus pa lang. Complete na kahit wala ka pa. Hindi yung kukumpletuhin mo. Ayon kay Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Your love tank is not heart-shaped, it is cross-shaped. Ang puso mo ay hindi hugis puso, ang puso mo ay hugis cross. Ibig sabihin, ang pwede lang magpuno ng puso mo is grabing pag-ibig ng Diyos. The love of God when He died on the cross and gave His life for you, that is the love that is going to fill your love tank. Kaya ang puso mo hindi talaga ganon.
Ang puso mo ay ganun. Kaya kapag nakasalubong niyo ang ibang tao, ibig sabihin, nag-share ka ng love. Parang pag may nangliligaw sa'yo, sabihin mo, love of God. Ang puso ko ay hindi hugis ganito, ganito. And only the love of Jesus can fill it. Amen? Hindi totoo na ang partner mo ang sasapat sa'yo. Si Lord lang ang tanging makakasapat sa'yo. Wala nang iba pa. Magkukulang ang partner mo, magkukulang ang pamilya mo, magkukulang ang mga tao sa paligid mo, pero ang Diyos never magkukulang sa'yo. Pangatlo at huling stage, na pinakamataas na stage. Una, love is a feeling. Pangalawa, love is a commitment. And the highest stage is love with a purpose. Magmahal ka ng merong kang purpose. May meaning kung bakit mo ginagawa. Proverbs. Minsan, ito, bago natin basahin yung Proverbs. Natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit nga ba ako mag-aasawa? Ba't nga ba ako magkakaroon ng relasyon? Anong purpose? Kasi laging tanong natin, sino kaya yung taong para sa akin? Kailan kaya darating yung tamang tao para sa akin? Never natin na itanong, bakit nga ba ako kailangang mag-asawa? Anong purpose? May ibang sumagot, yes, I know the purpose. Para makabuo ako ng pamilya at para may mag-alaga sa akin pag ako'y matanda na. Yun ang purpose. Ako na may mayamang pamilya, kailangan ko magkaroon ng mga anak na aking pagmamanahan, ng aking kayamanan. Yun daw ang purpose. Mali ho yung ganong purpose. Kung hindi mo pa masagot ang tanong na ito ng tama kung bakit mo kailangan ng partner in life, ibig sabihin, hindi ka pa ready to have a partner in life. Alam niyo po, nung ako po ay nagtanong sa Diyos, when I was 21 years old, tapos na po ako mag-aral, ako po ay nagre-review na ng aking board exam. Nagtanong po ako sa Diyos, binigyan po kasi niya ako ng desire na mag-asawa. I was 21 years old. Ako po ay nasa review center noon. Sabi ko, bakit ganito? Hindi ko gustong magka-girlfriend. Ang gusto ko yung magka-asawa. Tinanong ko ang Diyos, Lord, why? Why you are putting this desire on me now? Kasi nanggaling po ako sa mga failed relationships before. Nagkaroon po ako ng ibang girlfriend bago ng aking asawa. Ilan ba yun? Joke lang. Hindi naman na marami. Kayo naman. Basta, huwag nyo nang alamin. Basta nagkaroon. Pero nung panahon na yon, bakit yun ang feeling ko? Gusto ko nang magkaroon ng partner in life. Gusto ko na magkaroon ng forever. Tinanong ko ang Diyos, why? Why? Why, Lord? Sabi ng Panginoon sa akin, dahil may purpose ako. And that was to raise a next generation of people who will be faithful to me, who will worship me, and who will serve me. At gusto ko, dumaloy mula sa iyo yun. I was so amazed nung narinig ko po yun. Sabi ng Diyos, kailangan magpatuloy ang legacy ng intimacy sa Diyos. Dahil ang buhay ng tao may hangganan. Ang tanong ngayon, do you have a legacy right now? Na pag wala ka na sa mundong ito, naaalala ka pa rin nila in a good way. Proverbs 19:21 says, people may plan all kinds of things, but the Lord's will is going to be done. Ano man ang plano mo, i-align mo lang ito sa plano ng Diyos. Alam niyo po ba, ang love with a purpose? John chapter 3, verse 16. Ito po ang pag-ibig na may purpose. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Kaya ka pala magmamahal ay dahil dito. Dahil minahal ka na ng Diyos, makasalanan ka pa lang.
makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo, ang purpose mo kung bakit ka magkakaroon ng partner in life is not because deserve mo ito o gusto mo lang ito. Kaya ka magkakaroon ng partner sa buhay kasi dadaan at dadaloy sa iyo ang maraming mga pastor, maraming mga servants ng Diyos, maraming mga worshipers ni Lord. Kaya I declare sa lahat ng mag-asawahan na naririto, ang inyong magiging mga anak ay mga future pastors, future servants of the Lord, future carriers of God's presence. At maging yung mga anak ninyo, ang sunod nilang generation will be future pastors, future leaders of the church, future leaders of the nation who will be an inspiration to many people. Your marriage or your partnership is bigger than you. It's beyond yourself. It's beyond your family. Kaya ka meron ngayong pamilya, hindi dahil trip mo lang o dahil nagkain laban lang kayo at nagkaligawan. No, ngayon pa lamang binubuo na ng Diyos ang foundation of a big, big, big church that will come out of your family. Sino magsasabi ikaw at ang anak mo magiging isang future pastor sa lugar ng Biliran, ng Camiguin, ng Bohol, ng islands sa iba't ibang part ng Pilipinas? Sino magsasabi na hindi mangyayari yon? Kapag ang Diyos ang kumilos at naganap ang kanyang purpose, mangyayari, mangyayari, at mangyayari sa iyo at sa iyong buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Hindi papayag ang Diyos na walang purpose ang lahat na nangyayari. Hindi siya papayag na nangyari nga lang, pero walang kahulugan. Ibig sabihin, kahit pangit ang nangyayari, kasama ang purpose ng Diyos dyan. And what is that purpose? The ultimate purpose of His love is to give eternal life to people who do not deserve it. Walang niisa sa atin ang deserving sa pag-ibig ng Diyos. Walang niisa sa atin ang karapat-dapat tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon. Pero dahil may purpose si Lord, hindi mapigilan ng problema ang purpose na yon. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, that is part of God's plan, of God's purpose to make you one of those people who will lead many people to eternal life. Say amen. Kaya ang relationship nyo dapat makabless sa Panginoon. Can I share a little bit of our love story ng aking asawa? Ang amin pong relasyon ay hindi dahil kami nagkagustuhan. Sa totoo lang, sino ba namang agad magkakagusto kay Pastora Sab na hindi iniisip si Bishop at si Reblin? Kamahal-mahal po si Pastora Sab, pero pag naisip nila, ano sasabihin ko kay Bishop? Paano magpapaalam? Pero alam niyo po, ang Diyos po ang nangusap. When He gave me the word in Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nung tinanong ko sa Panginoon, bakit ko napanaginipan ng 3 beses si Pastora Sab? Na hindi ko naman siya iniisip. Promise. Kasi ang iba sa inyo, baka nagdududa eh. Promise. Busy po ako sa pagre-review ko noon at sobrang ganda ng aming relasyon ng Diyos. Out of nowhere, napanaginipan ko siya. 3 consecutive nights. Iba-ibang senaryo. Pangalawang gabi na naginip ako, sabi ko, Lord, pag napanaginipan ko uli siya, siguradong kami. Ang itinadhana mo ay napanaginipan ko uli. Nung mapanaginipan ko, nung aking pong punta dito sa Batangas, we are in review sa Manila, agad po akong bumili ng bulaklak at ng libro. At sabi ko sa kanya, I like you. Nang wala naman talaga. Promise. Wala. But I followed. At siya po'y humingi rin ng sign sa Panginoon.
At ang Diyos po nag-reveal through dreams sa kay Pastor Asad. At nakita niya rin po ako, ang aking pangalan. Sa isang panaginip, nakita niya may isang cake. At ang nakalagay sa cake, Gio loves you. Ang Diyos po ang nangungusap. Huwag mong kunin ang ballpen kay Lord. Hayaan mo ang Diyos ang magsulat ng love story niyo. Eh tayo kinukuha mo ang ballpen, hindi, ganitong gusto kong mangyari, luluhod ako sa Kanya, ipapakita ko yung aking... Let the Lord write your love story. Nung makita niya po yun, kasi nagpe-pray siya dalawa kaming nanliligaw. Nag-pray siya, nalilito na siya, kasi pogi din yung isa nakita niya sa panaginip, Gio loves you. Kahit daw alisin, burahin, yung pangalan ko, bumabalik, Gio loves you. Si Lord po yun. Kakampi ko ang Diyos. Bakit? May purpose Eto na. August 24, 2010. Nakamit ko po ang matamis na oo. Pero kahit kami na, si Pastor Asab, humingi pa ng 3 sign. Kung talagang kami, napakasigurista. Pag nagkamali pa ako sa 3 sign na yon, baka tapos, wala. Kaya nga sa Batangas pag ako'y pinalampas mo, para kang tumampo sa bigas. Naku, yabang joke lang yun, joke lang. Malakas ang palakpak sa side na area, parang... Joke lang ho yun. Tatlong sign. Yung pala, si Lord at si Pastor Asab nag-uusap na high school pa lang. Ay isa sa mga sign na hiningi niya, ang kaisa-isahang magbibigay sa akin ng bulaklak, siya ang aking mapapangasawa. Sa lahat po ng ligaw, nagparamdam, nagmulto, kay Pastor Asab, lahat po ng binigay nila, walang ni isang nagbigay ng bulaklak, ako lang. Pangalawang sign na hiningi niya, nilagyan po ako ng Diyos ng kanta. May pinakikinggan po kaming song. Sabi ko sa kanya, mahal, parang maganda itong kantang ito. Gawin kaya nating team song. Ay, ang cheesy. Sabi ni Pastor Asab, maganda nga kaso marami nang may ganyang team song nanggaling na yan dyan. Okay. Alam niyo, pagkatapos namin mag-usap, ang Diyos ay nangusap sa akin, gawan mo ng kanta. O ba, hindi naman ako composer. Abay, ako po yung nakapaggawa ng kanta sa Kanya. At ibinigay ko po iyon nung Kanyang birthday, January 3, 2011. Ang regalo ko sa Kanya ay CD. Yan kako ang binigay ng Diyos na kanta for you. Ang lyrics po ay, I stand amazed on how God answers prayers. Ang pamagat po nun, God gave me you. Bago pa nauso yung God gave me you ngayon, nauna ho ako doon. Promise. At nung matanggap niya po, sabi niya, alam mo ba, pangalawang sign ko sa Diyos, ang aking God's will, gagawa ng kanta para sa akin. Second, check. Hindi ho ako, wala akong alam doon kung ano yung gusto niya kay Lord na hinihingi niya sa partner in life. At pangatlo, magpo-propose daw po dapat yung God's will niya sa birthday niya. At alam niyo po, birthday niya January 3. Nag-propose po ako doon sa may pakyat doon ng pinamukan. Ngayon kasi ang proposal masyadong binibidyohan na, nandiyan ang mga pamilya. Noong panahon namin, kami lang 2. Nanggaling akong Tagaytay, nakaabot ng pinamukan para lamang po makapag-propose. At inabot na ho ng 11:50 p.m.
ng birthday niya. Imagine ninyo kung lumampas pa ng 10 minuto, hindi ba mapupunta sa third sign na hinihingi niya na dapat birthday niya makapag-propose? Ay, ang Diyos ay marunong eh. Kami lang po ang nandun sa daan. Kita po namin ang buwan. Kasi ayos pa po yun eh, buwan at saka yung pong bituin. At ang ganda po ng reflection sa dagat. Tinigil ko ang sasakyan. Sabi ko, baba. Habang nakabukas po ang ilaw no, sa harapan, walang mga video-video. Sayang nga, hindi na i-video yun. Ako po'y lumuhod sa kanya. Sinabi ko, will you marry me? Saksi, ang bituin, ang buwan. At sabi niya, yes. Iyan ang third sign na hinihingi ko. May magpo-propose sa birthday ko. Kung ikaw ngayon magpo-propose ka sa birthday ko, at nangyari. And the rest is history. Ngayon po, mag-12 years na po kaming kasal. Super blessed ng Panginoon. God is going to write your own love story. Huwag kang mainip. Sa panahon na ready ka na, God is going to submit for approval ang love story na ito. Go, implement it. At magsasama-sama ang sitwasyon, ang tao, ang panahon, ang oras para pagtagpuin kayo ng iyong iniintay na yan. Basta mahalin mo muna ang Diyos ng higit sa lahat. Pwede ba tayong tumayo ngayon? Kung nagpe-pray ka ng love story mo na maganda sa Diyos, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba pinagpe-pray? Sinusulat na talaga ni Lord yan. Ang kailangan mo lang gawin, huwag kang maiinip. Hayaan mong sulatin niya ang love story mo. Huwag mong babawiin ang ballpen. Hayaan mong siyang magsulat niya. Love is more than just a feeling. Love is more than just a commitment. Love is given with a purpose. Ibigin natin ng Diyos. Ibigin ka. Ngayong oras na ito, commit your life to Jesus. The writer of our love story. The writer of our lives. Let Him be that person who will lead you sa kalooban niya. Awitin po natin ito ng buong puso. Walang higit kami mamahalin, wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin, ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. As you sing this song, kumikilos ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong tahan, pangalan. Let's sing. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo. Ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ibang mamahalin.
Na-impression sa akin ng Panginoon, meron dito may love tank ka, pero maraming butas. Kahit ilang beses kang punuan ng Diyos, naglilik lang ang pag-ibig na yon. Hindi mapuno. At yun yung mga sama ng loob mo. Yun yung galit mo sa kapwa mo. Yun yung inggit. Yun yung kalungkutan mo. Depression mo na ine-entertain mo. Hayaan mong tagpian ngayon ng pag-ibig ng Diyos. Ang love tank mo. As the Lord embrace you now, nire-restore ng Diyos into original ang love tank mo. Kaya ka hindi makareceive ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mo ma-feel na mapupuno ka ng pag-ibig ng Diyos because may leak ang love tank mo. Well, today, as the Lord embrace you, let the love of God cover all the holes in your love tank. Na habang pinupuno ka niya ngayon ng kanyang pag-ibig, nararamdaman mo, may naaalis sa'yo, may nababawa sa'yo, may binabago sa'yo. And the love of God transforms us from glory to glory. As we sing this song for the last time, hayaan mo punuin ka ngayon ng Diyos. Higit, O Diyos, ibigin ka, O Diyos. Maging kayong nasa online, receive the love of God. At pamulihan ka. Kung magkakapamilya kayong naririto, stay close to each other. I will pray for all the families here. Because the love of God is beyond us. The love of God exceeds towards our next generations. Kaya kung narito ang family mo, yakapin mo, samahan mo, hawakan mo ang kanilang mga kamay. Daddy, mommy, children, lolo, lola, kung narito kayo, o kung wala man at nag-iisa ka dito, ilagay mo lang sa isip at puso mo ang family mo. And I will pray for you. Oh yes, Lord God. Lord, sa buwan na ito, na maraming nakikita kaming naghihiwalay, maraming nasisira sa mundo, ang prayer ko, O Diyos, ngayong oras na ito, walang JA1 na pamilya na magwawatak-watak. In Jesus' name. Bagkus ang mga pamilya ng JA1 family, mananatiling strong ang pananampalataya, mananatiling strong ang pagmamahal sa iyo. And Lord, kung meron mang sakit karamdaman, let the love of God heal you right now. In Jesus' mighty name. At kung meron mang pag-aawayan, let the restoration, the humility, and the forgiveness mag-flow ngayon in Jesus' name. At kung meron mang nakakaranas ng challenge sa finances, let the provision of the Lord flow in a God-centered family, which is the JA1 family. Flow in Jesus' name. Receive the love of God today. Taas natin ang ating kamay sa Diyos. Lord, lahat ng mga nakataas ang kamay sa iyo, na pamilya, bata, matanda, magulang, mga kapatid, Lord, I declare, ang pag-ibig mo na may purpose ang siyang mamamayani sa buhay ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. They will win souls and make disciples. And they will raise godly children, godly generations. Lord, magmumula sa kanilang mga buhay ang mga future leaders, pastors, servants, and worshipers of the Lord in Jesus' name. Yung mga nagpe-pray ng mahal sa buhay na magkakaroon siya ng partner in life, I declare and decree, padadalhan ka sa pangalan ni Jesus. I, the Lord, have spoken in Isaiah 60:22. He will make it happen in the right time. Salamat, O Diyos. Amin ang pag-ibig mo sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all and happy Hearts Day sa lahat ng JA1 family.